Hayaan mo bang maiwan si Nanay Glaze sa mag-isa? Ay, hindi naman. Sasama ko yan. Ay, sasama! Hindi ko iiwan yan. Mahal ko yan eh. Isasama mo! Papayag ka ba pag nawala si Tatay Budoy, isasama ka daw? Ay, pinag-usapan na po yan namin nung una pa lang po. Na ano? Na kung sakaling sino man sa amin dalawa mauna, susunod ako. Hindi ako magpapaiwan. Ay, ganun! Ganun po kami nagmamahalan dalawa. Tara. Gas station stops and fast food runs, making memories fast. Every mile story and we're living it to last. Mga kabayan, samahan niyo po kami. Pupunta tayo ngayon kina Tatay Budoy, kina Nanay Glaze para sabihin sa kanila kung ano yung naging usap patungkol dun sa tinitirhan nila na lupa. Sana nandoon sila ngayon. From the city lights to the country skies, we're all about the ride. With the music up loud and my best friends by my side. Road trip vibes, feeling free and wild. Every mile's a new adventure, every laugh a new smile. With the open road ahead and the stars in our eyes. Road trip vibes, we're living high on life tonight. Gas station stops and fast food runs, making memories fast. Every mile story and we're living it to last. Bakit tagilid yung bangs ko? Mga kabayan, nandito na kami ngayon kina Tatay Budoy matapos yung ilang minuto na pagbabiyahe namin ni na Rans TV tsaka ni Makandi dito sila. At hindi naman kalayuan yung biniyahe namin kaya nandito na kagad kami ilang minuto lang. At thanks kay God kasi mula kanina umaga talagang umuulan din at ngayon lang tumigil yung pag-ulan. Kaya sinasamantala namin itong pagkakataon kasi kahapon nga yung mission namin talagang sobrang sakit ng ulo ko kagabi dahil nga sa paghahanap natin na yun dun sa inilalapit sa atin, pero hindi natin susukuan yung babalik tayo doon. Pero ngayong araw dito muna tayo kay Tatay Budoy para ayusin yung tungkol nga dito sa problema nila at may latest update na tayo para doon sa sinasabing pagpapaalis nga sa kanila hanggang December dito sa bahay na ito. Kaya tara, samahan niyo po kami, pasok tayo sa loob at andi dito si Tatay Budoy, makakausap din natin. Kamusta naman kayo, Nanay Glaze, Tatay Budoy, kamusta po? Ito po, okay lang. Medyo. Lapit-lapit ka rito, Tatay. Ba't parang magkagalit naman kayong dalawa? Sana all magkagalit. Kamusta po ang hanap buhay, Tatay Budoy? Ito po, ilang araw din nakapaghanap ko gawa po ng ulan. Dahil sa sobrang ulan, ano? Opo. Sunod-sunod yung pag-ulan. Bali, ilang araw, Tatay Budoy, sa pagkakaalam mo yung ulan na sunod-sunod dito? Bali, ano lang po yun, 4 na araw po. 4 na araw, tama. 4 na araw nga talaga na sunod-sunod yung pag-ulan, halos walang tigil. Ngayon lang yata halos tumigil, ano? Opo, ngayon lang po. Ngayon lang talagang mga oras nito tumigil yung ano. Pero ayun, madilim na naman. Madilim na naman nga po. Pinanga po kami dito hanggang dito. Kailan? Kagabi. Bumaha dito? Hanggang dito. Hanggang tuhod. Grabe naman. Ay, okay. Yung sarap nila, may tubig na naiipon, umaapaw siguro. Punta dito kasi ito mababa ang area, ano? Hindi nga po kami dito natulog kagabi. Saan kayo natulog kagabi? Doon po kala Tatay Ed. Hindi din pala maganda dito mga kabayan na itong pwesto na ito. Kasi mababa pala itong area, babahain talaga. Ano sabi sa inyo ni Kuya Ed nang patuloy na kayo ang nakiusap makikituloy o pinatuloy niya kayo? Kami pa nagpunta. Ano sabi ni Kuya Ed? Wala man po. Pinapasok na po kami doon sa loob. Ay, maiba po tayo. O sige, ano yun? Sabi po nung ni Nanay Rosie, wag na daw pansinin yung nagpunta dito sa amin. At puro lang daw yung plano. Wala naman daw natutuloy kahit isa. Kaya tinanong ko nga ho kahapon po. Sabi ko, Nanay, kilala niyo po ba yung nagpupunta sa inyo doon at saka sa amin? Ay, huwag niyo nang pansinin yun at wala yun. Hayaan niyo na yun at puro lang yung plano. Hindi man natutuloy. Kaya hindi na ho namin iintindihin yun. Okay. Tatay Budoy, maiba muna ako. Ba't inuubo ka? Sige ka pa rin siguro ng sigarilyo. Hindi na. Nawa po ng ulan sa panahon. Pero nagisigarilyo ka pa rin, nakikita kita. Bihira naman. Kaunti na po. Bawas-bawasan mo, Tatay Budoy. Ha? Opo.
Sabi ko nga ho sa kanya, 51 na siya. Iniiwasan ko na po, ilang piraso na lang pang ano ko. Kasi alam mo ba Tatay Budoy, yung isa sa tinutulungan namin na si Tatay Carlito, 102 years old na yun. Kasi hindi nagsisigarilyo yun. Aha. O baka sa edad niya mas mauna ka pa pag dinuloy-tuloy mo yung pag-iusin mo. Hindi ba, ano na lang po yun, at pira na pakmanigarilyo. Isa, dalawa na lang ang maghapon. Mabuti po yung tatay. Hanggang sa sana mawala mo na yan. Kasi ang Opo, tagal ko na sa yung ni-request yan nung panahon pa na kasagsagan pumupunta kami dito. Pinapag-usap ko na po yan sa'yo na sana po ay matanggal nyo. Ano? Opo. Kasi unang-una, kabawasan pa sa budget. Pangalawa, nauubos lang yung buhay mo po dyan. Ayaw mo bang maiwan si Nanay Glaze sa mag-isa? Ay, hindi mo. Sasama ko yan. Ay, sasama! Hindi ko iiwan yan. Mahal ko yan eh. Isasama mo. Babay ka ba pag nawala si Tatay Budoy, isasama ka daw? Ay, pinag-usapan na po yan namin nung una pa lang po. Na ano? Na kung sakaling sino man sa amin dalawa mauna, susunod ako. Hindi ako magpapaiwan. Ay, ganun. Ganun po kami nagmamahalan dalawa. Paano yan? Paano, alam ba, si Tatay Budoy, kung sakali na lang, wag naman sana. O tapos ano, gagawin mo naman sa sarili mo? Ay, siyempre malulungkot ako eh. Doon din naman ang... Baka hindi mo rin kayanin. Ibig mo sabihin. Pero kala ko, wawakasan mo yung buhay mo. Masama yun. No? Sabi ko nga kung may pinangako kami sa isa't isa na kung sakaling mawala man ang isa sa amin, susunod ako, pero isa lang ang paglalagapan namin. Ayaw namin magkahiwalay kahit Yun ang pinangako namin sa isa't isa, sinumpaan. Grabe. Ganun po kami ka-sweet magmahalan. Kaya ito yung minsan wala sa iba. No, kahit na sila ay mahirap lang, pero tinan nyo naman yung pagmamahalan nila hanggang dulo. Pero yung iba marami dyan mayayaman, pero nauuwi sa hiwalayan, di ba? Hindi nagtatagal yung relasyon. Pero sila, tinan nyo yung pagmamahalan hanggang sa kabilang buhay kung sino mauuna daw susunod yung isa. Pero kung kunin tayo ng Panginoon sa paraan na gusto niya, okay yun, pero wag yung tayo yung magwawakas sa buhay natin, Opo. Antayin ko siya, kung ako mauna, antayin ko po siya kung kailan siya sumunod sa akin. Baka naman magpalibot-libot ka dito. Baka naman magpalibot-libot ka dito, Tatay Budoy. At mawala naman si Nanay Glaze sa nervyos. Ay, ano na po kami yun? Okay. So ganito, o nga pala tungkol dun sa lupa ninyo, nung after na manggaling kami dito, kinausap ko yung kapatid ni Rans. At ipinaliwanag nga niya sa akin kung sino yung sinasabi niyo na nagpunta dito. Ngayon nga daw ay isa yata sa pamangkin lang yon yung pumunta. Pero yung sinasabing isa daw sa mayar nito ay isa sa kapatid. Pero lahat sila kuya nagsasabi din na hindi pa kasi sure, parang ito daw nga ay talagang kay Lola Connie pa, Kaya mag-stay lang kayo dito. Good news din yun na antayin natin kung talagang ang mangyari talagang magkaayos-ayos sila magkakapatid at sabihin na doon ito sa nagsasabi sa inyo at paalisin kayo, wala tayong magagawa, Pero pag nangyari yun ay may plano naman kami para sa inyo. Kung sakali mangyari, may plano naman kami para sa inyo. Opo. Okay, sige. At yung nangyari na pagpunta dito nung sinasabi ninyo ay yun nga daw talaga ay medyo may konting hindi pagkakaintindihan daw talaga dito sa lupa na ito. Naririnig nyo din naman siguro. Opo. Rinig na po namin yun. Si Kuya Ed ba nung nakitulog kayo doon, wala kayo napagkwentuhan tungkol dito? Wala po. Wala naman. Ang bastahan sabi lang po ni Tatay Ed, huwag na lang pansinin at mismong siya dapat ang puntahan at hindi kami. Buti kung kami daw ang kusang nagtira dito, pwede kaming paalisin. Wala kaming magagawa kundi umalis. Ay doon naman ito sa binablog ni Marcos nung una na ay nayawan nga, sayang naman. Okay, kasi mga kabayan, ganito ang mangyayari. Kung sakali mang dumating ng December, kung totoo man talaga, dumating ng December na mapaalis sila dito at hindi pa tapos yung tulay,
sigurado hindi rin magluluto-luto dito sa area na to hanggat di pa tapos yun. May plano naman kami para sa inyo kung sakaling ganun yung mangyari. Pero if ever man na hindi, ay pwede kayo dito mag-stay tapos pa-renovate natin itong bahay niyo po, Tete, ano? Opo. Ano, okay ba sa inyo yun? Opo. Maraming salamat Sige, po. at syempre, ito din kumbaga kahit na ito ay maliit na bahay lang, isa rin ito sa achievements namin. Kaya pwede nating ipa-renovate yan, di ba? Pwede natin papalitan ng mas matibay-tibay ng mga gamit. Opo. Ano? Pwede nating ipaayos ng mas maayos. Kasi syempre matagal na din to, di ba? Itong Opo, bahay na to, matagal na po 2 taon na rin. 2 taon na. So syempre ang bahay na luluma. Kaya deserve din ng bahay na to na kahit paano ma-renovate kasi ano to, blessing to sa atin ni God ay ano. Opo. Kaya kailangan pag-ingatan, pahalagahan Opo. hanggat nandito. So good news yun kung sinabi sa inyo nung nandito na ganun nga. Ano? Opo. O kailan sa inyo sinabi yun? Ano na po, siguro nung November po. Bago pa lang kung siguro November 1 birthday po. ata ako. Ibig sabihin bago pa kami pumunta dito, sinabi din sa inyo. Opo. Hindi pa ako nakaka-birthday noon. Ba't di nyo kagad nabanggit sa akin yun? Hindi nyo lang nakwento. Nalimutan ko po. Okay, pero Naalala ko lang nasabi pala sa inyo yun na ganun. Okay. At nakausap ko din naman yung nandiyan sa bungad ninyo at yun nga yung sabi. Ha? Opo. Nanay. Okay. At ngayon may dala kami dyan na ano na para sa inyo. Ay, salamat. Para na sa ganun ay may pandagdag ulit kayo sa pang-konsumo ninyo. Ha? Opo. Nanay. Opo. Okay. Kunin ni Rans yung ano natin. Andun Rans sa jeep. Ano yung ano. Ito Rans. Okay. So, ayun, Nanay Gleisa. Si Mark pala, kamusta? Nasaan siya ngayon? Ando doon pa rin. Doon pa rin po. Mauwi po ngayong December 1 po. Kailan ba ang birthday ni Mark? December 24 po. December 24? Opo. Matagal pa pala. Baka sa 24 pa umuwi yun. Hindi ko lang po alam. Ha? Hindi ko lang po niya, alam. December 1 daw po, nandito na siya. December 1, nandito na daw. Okay. Mamaya siguro hapon, bukas. Okay, uwi dito. Sabihin niyo ako kapag umuwi dito ha. Opo. Para makita ko din si Mark. Ano? At Opo. matagal na din kami din nagkikita ng bata. Ha? Opo. Sabihin niyo po ako. Balitaan niyo ako, Tatay Budoy. Kung nandiyan si Mark. Ha? Opo. Alam mo naman, lagi ka naman pumupunta sa bahay. Nagkuha nga pala ako ng basura doon kanina. Okay. Kasi ito yung isa din sa tulong namin kay Tatay Budoy kahit paano. Yung sabi ko sa kanya, may mga garbage kami. Daanan niya lang doon, tapos bibigyan ko siya ng cash, ganun. Na lang yung nagiging trabaho din sa amin ni Tatay Budoy para kahit paano may pang gasto si Tatay Budoy sa bisyo niya. Sana all bisyo. Sa bisyo niya. Bukas po ay mapa-check up po ako bukas. Baka Ba't hindi pa kayo na, nga pala, puro ulan nga pala. Nag-uulan baga At po. saka wala po, Wala pa pati rin po si to si ano. doktora. Wala si doktora dyan. Nagpunta pa ako doon, minsan ay wala doon. Kailangan ko si doktora makausap at kung ano man ang ano nito sa akin, mapapakita po namin ang reseta ko. Okay, sige, gano'n na lang gawin nyo. Magpa-check up kayo ha. Tatay Budoy, sumama mo siya ha. Opo. Okay, ito pala yung bigyan namin sa inyo. Groceries dito ha. Okay. Tapos may bigis kayo dito ha. Sige po, salamat po. Pang ano nyo muna, pang konsumo nyo muna itong dala namin sa inyo ha. Opo, Okay. maraming salamat At po. Tatay Budoy, meron lang ako sa inyo gustong itanong sa ngayon. Anong pagkakaiba, Tatay Budoy, nung mga time na pumupunta kami dito at nung hindi na kami pumupunta? Medyo malungkot po. At wala po yung dalawang gwapong napunta rito. Bulero talaga si Tatay Budoy. Ano ako nabubula? Kumusta naman sa nung pumupunta kami dito na alam niyo naman, di ba, nung pumunta kami dito, Opo. madalas talaga may mga dala kami para sa inyo na pasalubong. Opo. Nung hindi na kami pumupunta dito, may pagkakaiba ba? Laki ho ng Laki po ng pagkakaiba. Bukod sa hindi naman po namin hinihiling itong mga ganito, gusto lang po namin makakamusta ang mga nakikita namin sa mga kamag-anak namin, makamusta man lang. Okay, ibig sabihin ni Nanay Gleisa, every time na pupunta kami dito, hindi naman sila naghahangad o humihingi ng ganito. Kung may dala man para sa kanila na blessing, ipagpasalamat na lang, di ba? Okay, so
Ang sa amin lang naman Nanay Glyza kasi noong una pasensya na din kayo kasi Naintindihan naman po. Naintindihan naman. di ba nasabi ko naman sa inyo na nakaraang buwan kung bakit kami tumigil sa pag-vlog sa inyo. Pero Dahil din po sa amin din, kami din po ang may may pagkakamali. mali. Kaya, ayun. Aral na po ito sa amin na dapat pahalagahan ng mga bawat binibigay. Dapat yung ibinibigay pinagsisikapan din, tama yun. pagbutihin. Ngayon, aral na talaga to sa amin. Maraming salamat po at kami inyong tinuruan sa leksyon na ito na dapat maging positibo sa buhay. Oo, kasi kami naman nung una sabi ko ay siguro kailangan din nating bigyan ng space sila Nanay Glyza para maisip din nila yung mga bagay-bagay na yung pagkakaiba ng kahit paano may tumutulong kaysa sa wala. Kumbaga, tapos ayun lang, sana alam mo naman yung gusto ko Nanay Glyza, di ba? Umpisa pa lang sinasabi ko na mas gusto ko yung totoo, kung ano yung nangyayaring totoo sa buhay ninyo. Yun yung ibahagi nyo sa amin at sa mga manonood, di ba? Opo. Kung ano lang yung totoo, wag kayo mahihiya kung si Tatay Budoy ay nagsisigarilyo pa hanggang sa ngayon, pautay-utay, pinipilit namang itigil, pinasubukan itigil, isabihin nyo sa akin, walang problema yun. Mas gusto namin yun kaysa itatago nyo yung mga bagay na totoong nangyayari tapos sinungaling kayo di ba? Sana yun lang yung wag na maulit ha. Opo. At kami sisikapin namin na makatulong pa din po sa inyo ha, sa abot ng mga Maraming kaya. salamat po Okay, walang naman Nanay. sa lahat po ng mga nanonood. Maraming salamat po at binigyan niyo pa po kami ng isa pang pagkakataon na matulungan po muli nila Marcos sa abot nilang makakaya at kami naman po ay yung mga payo nila sa amin na ay gagawin po namin ng totoo. Kasi mahirap po kasi yung magsinungaling ka na habang buhay. Pag nabuhay ka kasi sa kasinungalingan Sasamba na nga rin kami doon sa sinasambahan ninyo. at saka mahirap kapag nasanay tayo na ganyan, no? Kumbaga pag nawala yung tiwala sa atin ng tao, hindi na natin may babalik yun. Kahit na minsan nagsasabi na tayo ng totoo, ang iisipin ng kausap mo, kasinungalingan pa din yun, di ba? So kapag nasanay naman ng tao na talagang totoo tayo sa kung ano sinasabi natin, every time na makikipag-usap tayo sa kanila, paniniwalaan nila tayo, di ba? Paano kung halimbawa na lang nandun tayo sa labasan, nasanay yung tao na parang nagsisinungaling tayo sa kanila o alam nila na ganun tayo. Tapos si Tatay Budoy inatake dito, wag naman sana. Halimbawa lang, sabihin natin sa labasan si Tatay Budoy, tulungan niyo ako inatake. Hindi tayo paniwalaan, ay wala yan, nagluloko lang yan, ganito ganyan, di ba? Pero kung sanay sila na tayo totoo sa bawat tao na nakakausap natin, paniwalaan kagad nila tayo. Ha? Opo. Okay. So, sa dito sa bahay ninyo ano yung madalas na nagiging problema? Ang madalas Unang-una pagbaha. Pagbaha po. pagbaha. Bukod sa pagbaha, Hayaan niyo po, wala namang baha pag walang ulan. Wala na. Sana wala na ba pag nakaulan? Ano pa yung problema? bukod sa pagbaha, mahirap pong lumabas ang isa kasi siya lang po ang naghahanap buhay. Oo. Kadalasan pag uwi, kalahating kilong bigas lang, yan, ganyan. Parang ang hirap po ng Ang hirap nung si tatay, nung sitwasyon na si Tatay Budoy na lang yung nagtatrabaho at hindi na nga tayo dito nakakapunta din. Mahirap talaga yun kasi si Tatay Budoy magkano lang din ang kinikita. Tapos ay muntik pa nga kami. walang ibang magtatrabaho. Muntik pa nga kami nung isang kahapon hindi kumain at wala pag alis ng bakla, hindi man kami na pabali at wala din daw pera. Nagbiyahe. Mahigit. Hanggang ngayon po ba doon pa rin kayo nagtsatsaga na At gawa ng wala pa akong makuhaan ng matinong Saka binabayaran ko pati yung mga utang ko pa doon. Bakit ka ba tatay kasi nagkakautang doon? Kakabali mo Matagal na yata po sa yun. bisyo mo. Matagal na yun. Doon yung sa dating pag-alis nyo. Oo. Doon pa yun. May mga bagay-bagay na pinabayaran sa inyo, ganyan. Oo. ano na lang naman po. Kasi nung una nakapagbigay na kami ng 1,000, pangalawa ay 1,000. Ngayon ay 1,000 na lang ang pinag-aanuhan namin. Kaya na po namin yun. Grabe. Kumbaga
Pero alam nyo yun, yung mga bayarin na yun, talagang admit nyo na talagang may bayarin kayo dun o bigla na lang nagkaroon ng bayarin? Wala naman, talagang may bayarin talaga kayo. Ay, yun po yung ano, may Mga nabali, ganyan. bukod advance, po doon. advance. Bukod po yun, yung mga nabali, nabayaran na po namin yun. Para saan yun? Yung mga naging... Yun po yung ano, yung nung umalis yung tauhan niya, naiwan sa akin. Okay. Nabanggit mo sa akin, nakwento mo sa akin dati, maalala ko. Opo. Na may taong kasamahan ka dyan, na may mga kuha sa amo nyo, Oo, para tapos sa iyo na ipasa. para sa akin na ipasa, ano may 1,000 yung naipasa sa akin. Ay, dito ka muna tabi at yung aking nilulutong gulay. Okay, sige, tinan mo at baka sunog na. Tatay Budoy, ito ipasok mo muna sa loob nyo ha, at pag paumahin nyo muna, may dala lang tayo ditong groceries worth 1,500 tapos bigas para na sa ganun ay may pang alalay sila sa pang-araw-araw. Parang kinikita ni Tatay Budoy ay may ilalaanan nila sa ibang mga bagay. Opo. At syempre sa lahat, alam ko napakarami nagmahal sa kanila dati. Sa mga willing pa rin magbigay ng donation para kay Tatay Budoy, mag-message lang kayo sa Marcos TV channel at makikita niyo naman yan sa vlog, iabot natin yan dito. At muli nagpapasalamat ako sa lahat ng sumama ulit sa pagbabalik natin dito kay Tatay Budoy, at sana ay magawa din natin yung best pa natin para sa kanila, at sana makita natin yung pagbabago nga nila na sinasabi, para sa ganun ay magtuloy-tuloy din itong pagpunta natin dito at makaabot ng tulong sa munting kinikita natin at sa tulong ng mga sponsor. Ngayong araw lalabas ka pa? Opo. Lalabas ka pa? Lalabas pa. Okay, mag-ano ka pa? Mangangalakal ka pa ngayong araw? Opo. Tatay Budoy, may tanong ako sa'yo kasi may na-meet na naman kami sa Isabela. Bakit sila ang lalaki ng kinikita nila doon? Ano yun? Ibang-kaiba ang bigayan? Magkaiba po yung kasi may ginagamit silang mga howler doon. Hindi, bisikleta lang din kagaya mo. Matandang babae yung nakita namin. Ibig sabihin, ang sobrang baba ng bigayan dito sa atin ng Kalakal kumpara sa Isabela o sa ibang lugar man. Oo. Kasi ano yun ito ay ano lang natin. Pag doon naman mo sa Santa Elena, hahanap ka pa talaga ng makukuhaan. Makukuhaan. At Okay, kasi nga, nagulat lang ako nung umuwi kasi kami ng Isabela, nung nagpaani kami. May namit uli kami na matanda, di ba yung nakita natin doon, na kumikita daw siya ng 500 to 600 a day. Kasi nga, tsaka hindi daw siya bumibili ng kalakal, talagang pinupulot lang niya. kaya ko rin naman po yung kitain pag ako'y dumadayo ng Santa Elena. Kasi sa Tailina, kaya mong kitain yun. Opo, kaya Dito ko lang kitain talagang yun. hindi kaya. Dito talaga hindi kaya. Bababa ang biro. Baba ang niya. kalakal dito. Ang bakal noon 15, ngayon ay 10 na lang. 10 na lang. Paano ba yan? Depende ba yan sa lugar? Oo, sa Santa Elena po yung bakal doon ay 13. Dito. 10 lang. 10 lang Kukunti talaga. lang naman, diferensya. Kung sakali man, di sana nakaka-100 ka pa rin. Oo. Nakaka 100 din naman po. 100 lang. Oo, maghapon. Hapon talaga. Totoo lang. Grabe naman. Kasi ang PT Kung kasi kung kaunti lang naman yung diferensya, 3 tapos 10 13 tapos 10 piso, kaunti lang dapat abot pa rin ng mga 250, 300. Mababa po talaga. Mababa na ano ko na po Karaniwan yun ho ay. kasi- Bigyan mo ako ng example natin, magkano sa plastic sa Santa Elena? Sa plastic pa sa Santa Elena ay pares lang dito yung plastic 4 din. Okay, paras lang. Sa bote. Ang buti po doon piso. Dito? Sa lapi. Mhm. Okay, kaunti, kalahati. Oo. Ang tanso doon, Ang tanso doon ay 400. dito. 210 lang. 200. Okay. Ano pa ba ang binibili? ano, Karton. Binibili ba? Piso lang po ang karton. Gada kilo. Oo. Minsan pag mababa ang salapi lang, kilo. Kaya nga, minsan din ako nakuha ng karton at nabibigatan ako pag dala rito. Tapos piso lang din naman. Piso lang din naman. At saka Okay. karaniwan pag basa ayaw nang bilhin. Ano ba ang madalas na nakukuha mo? Plastic bote lang. Plastic, buti. May bakal din. May bakal din kaunti. May Magkano ulit yung bakal? 13? Dito 10? Dito 10 Ah, lang. pagtaka naman kasi kakunti lang naman yung Dito, diferensya. kay Kalando, magkano ang bakal dyan? 10. Dati 9 Kasi kung 10 tapos 13, 3 lang naman yung nawala doon. Sana kahit pa paano, abot pa rin ng halos kalahati yun. Ganito na lang, sa Santa Elena ba nakailang rota ka? Nakaka-4 pa. Dito? Nakaka-2 lang ako. Kaya pala. Okay, nagigets ko na. Kasi kung pares ng rota tapos ganun yung different ng presyo,
Ay, napaka-imposible. Ano, Pero since depende sa 4-2 pala, depende pag nadayo iyan. Kasi una, malaki ang kinikita niya pag nadayo. okay. Pero So, pag dyan lang talaga sa sentro, karaniwan may kaagaw siya, dalawa. okay. Gets ko naman na. Gets ko na kung bakit na malaking diferensya. Pakita ko lang sa inyo yung nagiging dahilan ng pagbaha dito. So, ito pala, hindi ko alam saan nanggagaling to, ba't nagkakaroon ng tubig? Sa dagat, hindi. Ulan lang, na-stack lang talaga. Yung nababa dyan. Bundok. Yung bumababa dito, tapos pumupunta dito kala Tatay Budoy. Since ito kasing kala Tatay Budoy ay pababa. Dati kasi dito, bumababa yan dyan, ilog na yung likod dyan eh. Di ilog na dito. Bumababa dyan. Kaso nagkakalsada, naharangan. Okay. So, kung sakali man, paalisin din sila Tatay Budoy dito, okay lang din pala kasi may ganito din naman palang issues dito sa area na to. Pero if ever man na okay lang, di sila paalisin, di gagawan lang natin ng solusyon. Pwedeng kapag pinarenovate, pwedeng, kaso baka magalitan tayo kapag pinatambakan. Patataasan na lang. Hindi kaya magagalit. Pwede na may pagpaalam ulit, di ba? Kung sakali man, pwede. Silong na patataasan. Pwede. Yung bahay ang patataasan, di ba? Para na sa ganun ay, hindi abuti ng tubig. Kung parang kala Ate Isabel, kala Abdul, kasi kung ganito talaga lang, wala pong ibang solusyon kasi kadalasan sa ganito kung di mo ipapatambakan, patataasan mo yung bahay. Yun lang yung pinaka-solusyon talaga sa mga gantong area. Wala tayong magagawa dito kasi yun nga, una patira lang naman dito si Tatay Budoy, pahiram lang sa atin itong lupa. Magiging choosy pa ba naman tayo? Ang kailangan lang natin, gawa ng solusyon kung paano maiwasan yung gano'n na nangyayari na nababaha sila na hindi na kailangan lumikas. Kasi yun nga, talagang kahapon maraming baha. Nakita niyo nung sa vlog natin, mayroon pa kami doon hindi nakuha na medyo malalim-lalim din talaga yung tubig sa sunod-sunod na pag-ulan. Okay, ito Tatay Budoy, kalakal mo na ngayong araw. Yan ngayong araw. Anong oras ka naglabas na? May ano pa? May Helmet. Hindi yan helmet. Ano yan? Tawag dyan? Panlagay yan sa panlagay sa mata. Oo. Gearbox ba yan? Okay. Kala ko sa inyo kanina, nagkuha ako ng basura doon. Okay, sige. Oo, Tatay Budoy, ito bang anong ginagawa mo? Pagka-stack mo dito, tapos sabay-sabay mo dadalahin doon. Opo. Ini-stack mo muna dito. Isa ko muna po dyan sa post pag marami na sa dinadala doon. Paano mo nasasabi Tatay Budoy na kumikita ka ng 100 sa isang araw kung ini-stack mo naman dito kada araw? Ay, kaunti lang naman po yun. Ibig sabihin ba nagdadala ka din doon? Oo, Sa nagdadala. kada araw, tapos nag-i-stack ka pa dito? Oo. Kasi Tatay Budoy, nagtaka ako kung sa araw-araw, dito mo naman pala ini-stack. Paano kung nagkakaroon ng 100 pesos na ibinibenta doon kung dito mo dinadala? Hinahati ko po. Hinahati mo? Opo, kalahati po dito, kalahati po doon. Okay. Kaya nagkakaroon ka ng 100 pesos kada araw. Opo, oo. Grabing lugi pala talaga sa trabaho ni Tatay Budoy. Napakalit ng kinikita. No, kaya nga nung dati, nung binigyan ko sila ng munting puhunan, nasabi ko i-push nila yung junk shop dito para sila yung dadayuhan na bibilhin dito. Kasi nasubukan nila isang beses yun. Nakabenta kayo na magkano no? Nasa 4,000 yata no? Opo. Maalala ko. Kasi nung binigyan ko sila ng puhunan, sinubukan naman nila. May ipon sila dito, nagawa sila ng junk shop, tapos may dumayo dito, nabayaran sila ng 4,000 dun sa lahat ng naipon nila. Yun sana yung gusto ko yung isahan, hindi yung parang dito na pa 100 kada araw. Parang gagawin ko, gusto ko na uling gawin yun, dire-diretso na ulit. Tapos isang araw lang ulit. Oo. Ay, isang beses lang ulit. Hindi po, gagawin ko na po talaga yun. Okay, subukan nyo ulit Hindi tatay. na ako napunta na Santa Elena, yung sinabi nyo, sinunod ko baga po, hindi pa ako napunta hanggang ngayon. Okay po. Sige po Tatay Budoy. Tatay Budoy, sa ngayon, pasensya na sa abala, ngayon pupunta muna kami ha. Opo. At may mga kailangan pa kami bisitahin ngayong araw ha. Meron nga po akong gusto batiin. Sino yung Tatay Budoy? Mga taga Santa Elena, alam ko mga manonood na naman sila at nakita na naman nila ang hari ng YouTube. Yan po mga kapatid ko, mga magulang, sana tuloy-tuloy supportan nyo kay Tatay Budoy. Okay. Baka ibig sabihin ni Tatay Budoy, hari ng daan. Hari Kasi lagi ka nandiyan sa kalsada. Okay. Sige, at shoutout ko muna dito si Ninang Adelina. Maraming salamat po. Ninang Adeliuso, Ninang Lons, Kita Faye, Ninong Hawaii. Maraming salamat. At sa iba pa, naman si sponsor sa patuloy na pagtitiwala sa amin, sa team namin. At sana kayo mga viewers ay huwag din kaming iwan at huwag kayong magsawa sa mga vlogs namin na ginagawa araw-araw. Okay, maraming salamat po ulit. At hanggang dito na lang yung vlogs muna namin. God bless po and ingat po kayong lahat. Hit the road, crack the tunes, let the adventure begin. And
Got my crew and we're rolling with the wind and the grin.